Ang tanong na ilan, ano ba dapat ang masunod? Utak o puso? Ano daw po ba ang dapat masunod? Utak o puso? Ano ba sa tingin ninyo? Sino may sabing utak, taas ang kamay. Sa mga panahon na ito, Father, kailangan utak ang gagamitin mo. Pakitaas mo ang kamay. Ayan. Sino ba may sabi, kailangan lalo't higit sa panahon na ito, gagamitin mo ang iyong puso. Taas ang kamay. Puso. Oh, ayan. Yung iba po, ba't hindi nataas? Dahil pasmado ang kilikili. Alam nyo, hindi naman ginawa ng Panginoon yan para magkahiwalay na gagana o kikilos. No? Well, alam naman po natin, dapat pareho ginagamit. Di po ba? No? Hindi pwedeng puro puso, hindi puro utak, hindi, para kang yelo, ang lamig-lamig mo. No? Hindi naman pwedeng puro puso din, para kang truck na walang driver. No? Kung saan ka pupunta, wala kang pakialam. Dapat yan magkapareho. No? Dapat yan gumagana, nagtutulungan. Kaya kung titingnan po natin, yung kamahal-mahalang puso ni Jesus, yan ay nag-uugat po dun sa sandali na si Jesus, habang nakabayubay sa krus, naalala niyo po yon, may isang kawal, kinuha ang sibat, at tinusok ang kanyang tagiliran. At alam po natin, pagtusok na yon, ang tinamaan ay ang kanyang puso. At mula dun sa sugat na iyon, dumaloy ang tubig at dugo. Amen? Puso. Bakit kaya? Nung sa sandaling iyon, ang puso ni Jesus ang tinamaan. Pinapakita po sa atin na ang ginawang sakripisyo ng Panginoon ay hindi niya binase sa kanyang mga nakita. Hindi niya binase sa kanyang mga narinig na mga mura at mga betrayal ng tao. Hindi niya ginamit yung kanyang mga mata na nakita niya yung mga tao na minsan ay naghahabol sa kanya, nagmamakaawa, ay nagsimulang tumalikod sa kanya, nagalit sa kanya, at siya ay tinalikuran. Hindi niya ginamit yon. Hindi niya ginamit yung nararamdaman niya ng mga sandaling iyon, na nag-iisa siya, maging ang kanyang mga malalapit na mga kaibigan, ang mga apostol, ay pinagtaguan o nagtago. Hindi niya ginamit kung anuman ang kanyang nakita, narinig at naramdaman. At ang kanyang nagamit ay ang kanyang puso. Ang puso na nagsabi sa kanya at nagbunsod sa kanyang magdesisyong sa kabila ng lahat, magpapatawad ako. Sa kabila ng lahat, ipagdadasal ko pa rin kayo. Sa kabila ng lahat, ililigtas ko pa rin kayo. Bakit? Ano ba ang puso? Pag sinabing puso, hindi lang emosyon yan. Kasi akala natin, pag puso, emosyon eh. Hindi po ba? Hindi po. Ang puso po ay sumisimbolo doon sa tinatawag natin sa Ingles, fundamental option. Pakiulit po. Fundamental option. Diyan po nasasalig yung mga pinakamahalaga na ating katangian o values. Yung ating pangapaniniwala. Yung ating mga prinsipyo. Diyan po nakalagay iyon. The center, ika nga, sabi ang puso, di ba? The center of the human person ay yung kanyang pagpapahalaga. At ang pusong ito ang nagdidesisyon kung magpapatawad ka, kung kakausapin mo pa rin ba siya, lalapitan mo pa rin ba siya, mamahalin mo pa rin ba siya, paglilingkuran mo pa rin ba siya. Yun po, sinasala niya. Yung nakikita ng mata, nakikita, naintindihan ng utak, yan po ay bumupunta sa puso at ang puso ang nagdidesisyon. Kung magmamahal ako, magpapatawad ako, magpapatuloy ako, magpapagaling ako, o lalapitan ko siya, at ako'y makikipagkasundo. Yan po ang ating inaalala ngayon. Ang puso ni Jesus na sa kabila ng lahat ng kanyang nakita, narinig, naramdaman, pinili pa rin ni Jesus habang nakabayubay sa krus
natanggapin tayo, ipagdasal tayo, at iligtas pa rin ang mga taong walang utang na loob. The most sacred heart of Jesus. Sa katunayan, kung titignan po natin yung imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno, dala-dala niya yung krus. Pero alam naman natin, yung krus na iyon ay hindi para sa Kanya. Para yan sa mundo o sa tao na nagkasala. Pero tinanggap niya, niyakap niya ang krus na iyon. Bakit? Dahil sa kabila ng lahat, pinili pa rin niya na iligtas tayo. Pinili pa rin niya na siya ay masaktan kaysa sa atin, kaysa sa tao. Sa araw na ito, inaalala natin ang kamahal-mahalang puso ni Jesus na piniling tanggapin tayo, patawarin tayo, mahalin tayo at iligtas sa kabila ng lahat. Sana ganun din po ang puso natin. Huwag lang nating gamitan ng utak. Gamitin natin ng utak, ang isip, para magtanong, para magsuri, makita, masaksihan kung ano mang nangyayari. Gamitin natin yan. Pero kung anumang impormasyon ang pumasok sa ating utak, gamitin natin yung ating values. Gamitin natin the core of our being, ang ating pagiging Kristiyano, ang ating pagiging deboto, para suriin ng mas maayos sa pamantayan ng Diyos ang lahat ng ating nakikita. Sana magkaroon din tayo ng puso na ganon. Sa panahon ngayon, alam naman natin, very discouraging yung nangyayari sa bansa natin. Nakakasawa. Tila you're giving up. Sumusuko ka na sa bansa natin. Hindi mo na alam kung ano gagawin mo. Ikaw na wala ka namang inaapi, nagbabayad ka ng tamang buwis, ginagawa mo ang kaya mo magagawa para sa iyong pamayanan, para sa lipunan, pero parang hindi ganun ang nangyayari. Parang kabaliktaran ng inaasahan mo ang nangyayari. Mas kailangan nga natin ngayon ang puso na kagaya ng puso ni Jesus. Na sa kabila ng lahat, patuloy pa rin po tayong magtitiwala. Patuloy pa rin tayong maglilingkod sa ating bansa. Patuloy pa rin nating mamahalin ang ating bayan. Patuloy pa rin tayong magdadasal at aasa sa Diyos para sa ating bayan. Dalangin po natin sa misang ito, Lord, sana po, wag lang utak ang gamitin ko. Gamitin mo po ang aking isip para magtanong, tignan, masdan, saksihan kung ano mang nangyayari sa aking kapaligiran. At nawa ang puso ko ang magtimbang, ang magbigay ng mas malalim na na pag-aaral at pagsisiyasat kung ano ang aking nakikita at nararamdaman. At ang puso ko ang mag-udyok at magbunsod sa akin na sa kabila ng lahat, ako pa rin ay magtitiwala, ako pa rin ay magbibigay, maglilingkod, ako pa rin ay mananampalataya.